Entrada, 1, 2, 3, smile. Hello people! Ito yung lunch serye kahapon. May bisita kahapon. Mga siblings lang naman ng amo kong babae. Dito kumain. At nagpaluto nga ng chicken biryani, lentil soup, at sambusa. First, magmarinate muna tayo ng chicken. Ang gamit kong chicken dyan, 2 piraso yan. Pero 1 at kalahati lang yung ginamit ko. Tinanggalan ng skin. Hinati ko yung isang manok ng 8 cuts. Then, nag-blend tayo or gamit ko ang food processor. Maraming bawang, kunting luya, mga 3 slice, and kalahating pisngi ng green bell pepper, pwedeng any colors. Naglagay ako ng kunting sili, 1 piraso na maliit, and 2 kamatis na medium size. Mga 1 takot ng fresh mint leaves, and mga 1 takot din ng fresh coriander leaves. Ipadaan natin yan sa food processor para mapino at saka natin yan ilagay doon sa chicken. Then naglagay tayo ng biryani spices, itong biryani powder, 1 tablespoon, konting paprika, naglagay tayo ng paminta at turmeric powder. Itong mga to, tamang kutob-kutob lang except doon sa biryani powder. 1 tablespoon lang yung nilalagay ko doon dahil manghang. And then, 1 cup ng yogurt. Naglagay tayo ng 1 kutsarang asin and mga 2 tablespoon yan ng lemon juice. I-marinate natin yan mas maaga, mas maganda para maka-absorb yung lasa doon sa chicken. Then, set aside muna natin yan and then magbaba din tayo ng saffron na may rose water. Magbabad tayo ng saffron sa rose water. So, itong saffron na to, alam kong mahal yan, pero talagang is a must talaga pagka magbiryani or anything dito na kailangan ng saffron. Wala tayong magagawa. Kailangan talaga kahit mahal. Sa spices naman ng rice, black lemon, bay leaves, whole peppercorn, star anise, cloves, cardamom seeds, cinnamon sticks, cumin seeds, and coriander seeds. Then, nagbabad tayo ng 5 coffee mug ng basmati rice. Then, kailangan natin ng maraming onion at ipa-fry natin yan. Pero bago pa ako nagprito ng onion, para isahang prito na lang, nag-fry muna tayo dyan ng cashew nuts. Ito namang cashew nuts, pang toppings yan. Pero depende yan sa inyo anong pang toppings. Itong luto ko kahapon, enough lang to para sa amin dito sa bahay at 1 kapatid niya na may 2 anak at plus 1 baby. Pero nung dumating sila, unti-unting dumating yung 2 kapatid niya at may mga anak din na dala. Pero hindi namin inasahan din yun, parang unexpected or unplanned na dito na lang sila lahat kakain. Kasi yung bisita kasi namin talaga is from Tabuk. So, dito sila nagbabanding-banding. So, dinala na lang din pati yung ibang kapatid. Buti na lang yung 1 kapatid may dalang indomie na parang niluto niya na pansit. Parang nilagyan niya ng mga gulay something. Mahilig sila sa ganun. Habang nag-fry tayo ng onion, dito tayo sa kabilang pot, nag-isa tayo ng bawang. At ito naman ay para sa adas soup or lentil soup. Itong yellow na adas, hindi pala to nabili talaga na lentil na yellow. Nagkamali yung pinabili ko kahapon. It's pala yun, yellow na munggo. May munggo pala na yellow dito. Pero hindi naman sila nagkalayo ng lasa, sabi ng amo. After na fry yung onion, binawasan ko yung mantika and then naglagay na tayo ng tomato paste dyan. Mga 2 tablespoon lang yung nilagay ko. Sa hako nilagay yung ating marinated na chicken. Then yung pinirito natin na onion, mga 1/4 nun ay ilagay natin dito sa chicken habang niluluto. Lutuin lang natin to ng mga 35 minutes, okay na yung chicken. Mas maganda nito, mag-reduce pa yung sabaw para hindi malabsa. Sa kabilang pot, nagbainit tayo ng maraming tubig. Nilagay natin yung spices para sa rice. Naglagay tayo ng oil from fried onion yan na oil. Yun yung nilagay natin dyan. Naglagay tayo ng salt, mga 2 tablespoon yun. Papakuluan muna natin yun bago natin lagay yung rice. Itong chicken naman, hinintay ko lang yun maluto yung ating rice. Saka natin to hanguin. Dandan lang naman yung apoy dahil luto na to. Nag-reduce lang tayo ng tubig. Then yung tubig for the rice, nung kulong-kulo na, sinala ko yung mga maliliit na seeds, yung cumin seeds at coriander seeds dyan. Dahil wala tayong lagayan yung dispenser ng spices, sana magpabili pa ako
ganun, pero okay lang na okay yung amo ko. Hindi naman bumibili. Sana nga bumili. Tinanggal ko yun dahil sagabal kasi yun sa kanin. Then nilagay natin yung ating rice na binabad natin kanina and lutuin natin yan ng mga 60 to 70%. Balik tayo dito sa lentil soup na hindi pala lentil tong nabili kahapon. So ito naman ay ginisa lang natin yung sibuyas dyan. Nilagay yung lentil, nilagay ng tubig, yung spices doon, cumin, asin, and black pepper. Then yung rice naman, pagka makita nyo na lumulutang na siya, iba na yung kulay ng pagkaputi niya, ibig sabihin 70% tayo or 80%, o hanguin nyo na, strain nyo yung tubig. Then mag-start na tayong mag-assemble sa isang kawali or isang gider, isang kaldero kung saan nyo man gusto. Unang nilagay yung kalahating basmati rice na niluto natin, and then yung pinagitnaan yung chicken, and then the rest ng rice nilagay sa top. And then magtap tayo ng chop na coriander and mint leaves. And yung binabad natin na saffron with rose water. Kung wala kayong nitong rose water, pwede naman milk and ibabad nyo yung food color kung walang saffron. And then yung fried onion, yung 1/4 din. Nagtira ko ng konti para sa toppings na medyo crispy. Kinabiran ko yan ng foil para make sure na maluto at hindi lalabas yung steam. Painin natin yan sa pinakamahinang apoy para hindi masunog yung ilalim. At least mga 30 to 40 minutes. Sa biryani, may tinatawag tayong raita salad. So, this one, yung raita na ginawa ko is yung yogurt na may asin. Naglagay ako ng cumin powder na konti. And naglagay tayo ng black pepper dyan. Ewan ko kung bakit wala sa video. Tapos naglagay tayo ng chop na onion, white onion ang gamit ko, pwede naman pula, tomatoes and cucumber, maliliit na gayat. Tinanggalan ko ng seeds yung kamatis para hindi siya magtubig. And then yun na, that one is our raita salad. Pero marami namang klase ng raita. Pwede naman yogurt lang na may onion or yogurt lang na may kamatis. Depende sa trip nyo na raita. Maraming recipe dyan sa mga ibang mga nagko-content ng biryani. Then proceed na tayo sa ating sambusa. Ang request ni Amo is yung cheese sambusa na may dill. So nag-shop tayo ng dill dyan. And gamit natin na cheese ay itong feta cheese. Itong Nadic brand talaga ng feta cheese ang gusto ko dahil hindi siya mushy. Mag-crumble pa siya ba? Sana all crumble. Tapos, minix ko lang yan gamit ang tinidor. Ganyan lang. I have 30 minutes left bago sila kakain sa mga oras na yan. So, habang tayo dyan, nagpainit na tayo ng mantika, yung kani naman yung basmati, yung biryani nakain-in lang yun. Tapos nakalagay sa low heat yung ating soup. And sa mga oras na yan ay mga bisita ay nagsipag-ingayan na yung mga bata. Maingay na sila at nagsipagdatingan na. Siguro yung amo ko wala siyang maisip na side dish or appetizer, itong sambusa na lang. Masyado silang excited sa Ramadan. Hindi pa naman Ramadan, malapit na lang sanang mag-Ramadan. Nakagawa ko ng 25 pieces, siguro naman enough yun sa kanila, pero wala talagang natira yan, inubos sila lahat. Then about to fry na tayo ng sambusa, sinilip ko muna saglit itong biryani, kung okay na ba yung lasa, kung ano nang nangyari sa kanya. Pagka mga ganitong bisita ng amo ko, hindi naman ako masyadong kabado dahil yung amo kong babae pagka sila lang na magkapatid, relax lang yan siya dyan sa sala. Maghintay lang siya hanggat ready na ako at ilagay na yung pagkain. Buti na lang ito kahapon, bago sila dumating, bago naka-decide yung mga taong ito na dito pala kakain lahat ng mga siblings niya, ay nakapagplano na ako, nakapag-desisyon na ako na magluto ako ng para sa amin ni Belle ng sitaw na adobo. Nilagyan ko ng atay. At meron din kaming bisitang nani kasi nga yung bisita namin from Tabuk, meron din silang baby. Kaya may nani na Pilipina. Yung raita salad natin, ready to serve na yan. Naglagay lang tayo ng palamuti na coriander, fresh coriander leaves. And then ready to serve na yung ating sambusa. Ito talagang sambusa ay naubos, and ito sobrang nasarapan din yung bisita nito itong soup na to. Masarap din naman kasi to, nakaka-comfort ng tiyan lalo na't malamig. And isi-serve nila yan with fried bread and lemon. And ito yung pinakahuling isi-serve natin, yung basmati rice. Basmati na ako ng basmati, biryani nga yan yung chicken biryani natin. So, ganyan lang naman. Meron akong nabasang, kasi nag-post ako ng teaser kahapon, no? Meron akong nabasa dito na nag-comment siya na
hindi daw dapat kinakamay. Paano ba kasi hindi kakamayin yan? Bisa dami kong hinahawakan dyan, hindi ako pwedeng mag-gloves. Mas malinis pa yung kinakamay dyan kaysa sa mag-gloves na ang daming hinahawakan. Ano ba kayo? Imagine ninyo na lang, from the start naluto ko dyan, tapos naka-gloves ako. Hawak ako ng pagkain, plus hawak ako ng hawak ng mga gamit, diba? O diba? Pinindot nyo naman kasi yung Angry Bird ko. So ito na nga, habang kumakain sila, dahil wala na talaga akong oras kanina, while nagluluto ako ng mga pagkain ng mga amo, dire-diretso yun. Naubusan ako ng oras, kaya pinakain ko muna sila. Habang kumakain sila ay siningit or nagluto na ako ng pagkain namin. So ito naman, naka-prepare na to kanina yung sitaw, malinis na yung atay ng manok. So nagisa tayo ng maraming bawang dyan. Napansin niyo yung bawang? Kasi nga itong si Belle, lagi na lang siyang magre-request ng itong pagka mag-adobo. Marami daw sibuyas yung gusto niya. Sa susunod mag-adobo ako ng puro na lang sibuyas. Pinag-isa ko na yung adobo kasi ng atay at itong sitaw kasi alanganin din tong atay na para sa aming tatlo. So instead na mag-adobo ako ng atay, pinag-isa ko na yung sitaw. Pareho din naman yung adobo. Naglagay tayo dyan ng oyster sauce, soy sauce. Alam niyo naman kung paano mag-adobo siguro, no? So, kain na tayo. Hindi ko na pinatapos yung aming conversation dyan dahil malala sa malala. Ito talaga yung kasabihan na pasurtihan lang talaga sa mga amo. Ito talaga yung literal na hindi masarap mag-abroad. Lalo na pagka nakatagpo ka ng hindi talaga magandang ugali na amo. Nasa vlog kayo ah. Hi! Nandito ako. Hinahanap nila ako eh. Nasaan daw ako? Nandito! Yung biryani, kung hindi ako nagluto, enough na yun para sa amin dahil meron pang natira. Mga dimyo yung kumakain. Yung isang kapatid ng amo ko, may dala din siyang indomie na niluto sa mga gulay. Bali, ginawa niyang pansit. Pero natuwa naman ako nakapagluto tayo ng Filipino food kahapon kasi nga meron din tayong kababayan na bisita. Tara kain tayo. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Pero katabi niya matulog yan. Hmm.